Nais kong bigyan ng background ang aklat nito. Sino po nakabasa na ng aklat ng Nehemias? Ito ba yung ating nabasa ng buong buo? Kaya napakahalaga po na tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. So si Nehemias po ay isang Hudyo. Siya po ay nasa palasyo at siya po ang namamahala sa inumin po ng hari, si Artaxerxes. Sa kanya pong kalagayan at sa kanya pong kasaysayan, natin makikita na hindi po isang aksidente siya po nasa ganitong kalagayan malapit sa hari. Siya po sinasabi sa English ay cupbearer. Okay. Siya po ang itinayo ng Diyos para itayo ang muog o pader ng Jerusalem. Kaya, anong nangyari po? Ito ang kanyang para bang itinalagang gawain sa kanyang buhay. Para itayo ang muog o pader ng Jerusalem. Nakaroon po siya ng pabor sa mata ng hari at siya po humingi ng mga kagamitan para itayo ang muog ng Jerusalem. Kaya sa Kapitulo 2 po na ating babasahin, na ating mapapansin ang pag-uwi ni Nehemias ng po ng kanyang mga samang Hudyo para tulungan ang mga Hudyong itinapon sa Huda, sa Jerusalem upang muling itayo ang muog o pader na nakapalibot sa Jerusalem. Okay? So tayo po magpasimula sa talatang 13. Gabi pa nang lumabas kami sa pintuang lambak, dumaan kami sa bukal ng dragon patungo sa pintuang labasang ng basura. Pinagmasdan ko ang gibang-gibang muog ng Jerusalem at mga pintuan nitong sunog. Nagpatuloy kami sa pintuan patungo sa bukal hanggang sa bukal ng hari. Pagdating doon, walang madaanan ang sinasakyan kong hayop. Kaya tinunton ko ang lambak at patuloy kong pinagmasdan ang muog ng lungsod. Madaling pa rin nang kami pumasok sa lungsod sa pintuang aming nilabasan. Nakabalik akong hindi namamalayan ng mga pinuno sa lungsod, kaya hindi nila alam kung saan ako nanggaling at kung ano ang aking ginawa. Kahit sa mga Hudyo, mga saserdote, mga maginoo at maging kaninuman ay wala akong pinagsasabihan ng aking gagawin. Ngunit sinabi ko sa kanila pagkatapos, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan, wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan ng lungsod. Magtulong-tulong tayo, itayo natin muli ang muog para hindi tayo malagay sa kahihiyan. Kaya tayo po natin manalangin sumadali. Salamat po o Diyos sa inyong mga salita naming binasa. Salamat Panginoon sa ipinalabas ng dalawang kabataan at alam ko Panginoon ito ay nangusap sa marami sa amin. Kaya sa umagang ito Panginoon aking pong pinagkakatiwala sa iyo ang aming buong kaisipan. Nawa aming matanggap Panginoon ang sinasabi ngayong umaga. Ang aking dalangin Panginoon na walang lalabas sa gusaling ito na hindi tumatanggap sa iyong mesa para makasumpong ng kalakasan sa kanilang mga puso at sa kanilang mga kaluluwa. Kaya Panginoon, aking pinagkakatiwala sa iyong paanan ng lahat ng mga pangailangan. Ikaw ang maging kaaliwan, kaalakasan na katugunan sa aming mga panalangin, sapagat ikaw ang aming Diyos na kumikilos sa aming mga buhay. At sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Kristo na aming tagapagligtas. Amen at amen. Base po sa talata nating binasa, ang paksa po natin pag-uusapan sa mga sumusunod na mga linggo ay ang title po nito ay The Restoration of Holiness. Restoration of Holiness. Ang pagbabalik sa kabanalan. Ang pagbabalik sa kabanalan. Pasimula po ng talatang 13, sinabi po ni Nehemias, sinabi niya na sila'y lumabas ng kinagabihan. They went out by night. Nung po tayo nagpasimula sa ating pong buhay Kristiyano, gaya na pong na ating nasaksiyan na at pinanood, ipinakalob niya ang kanyang puso sa Panginoon, naglalakbay, masaya, may kagalakan sa kanyang puso. Subalit, anong nangyari?
ibinaling niya ang kanyang pansin, gaya ng ating napanood, at siya ay nagpasya na magbalik. At pagkatapos siya nagbalik at nasubukan ng ilang mga bagay at tignan kung ano ito sa nakaraan niya, alam po natin na nangyari sa kanyang buhay. At kapag ating napagtanto, na gaya ng ating napanood, pinaglaruan ng kanyang puso hanggang ito'y dinurog. At siya ay nagpasyang magbalik at ipagkatiwala muli ang kanyang puso sa Panginoon. Yun ay magandang desisyon at kapasyan na kanyang ginawa. At ibinalik ng Diyos ang kanyang kagalakan at kaligtasan. Sa ating pagbabalik, minsan, hindi gaya kabilis ng ating napanood na drama. Pagkatapos nating ibaling ating atensyon, ibaling ating pansin, at magbalik sa ilang mga bagay na sa ating nakaraan, ang pagbabalik ay hindi pumabalik. To go back is not easy. Hindi ba? Ako po yung akin ang naranasan ng bagay nito. Ang pagbabalik ay hindi madali. It's liable na malamang na ang iyong pagbabalik sa Panginoon ay yung masusupungan ay pawang kadiliman at sinasabi sa Ingles ay unpromising. Wala kang makikitang para bang napagandang mga pangakong naghihintay sa iyo. Subat ang mahalaga, ikaw ay sa kalagayan, sinasabi mo, meron mas magandang kalagayan dito sa may mas magandang lugar. May mas mabuting mga bagay na gawin kaysa sa aking kasalukuyan na kalagayan. So going back, it's a real act of the will. Ang pagbabalik sa Diyos ay isang tunay na gawa ng ating kalooban, ng ating mga desisyon. Kaya kung inyo pong mapapansin ng ating buhay Kristiyano, you will appreciate na ito yung may ikot sa paggawa ng ating mga kalooban. Nung pong mga lagad, 120 of them, sila po'y naghihintay na tinatawag sa Jerusalem sa isang kwarto na tinatawag sa Upper Room. Alam natin sa kanilang paghihintay, dumating ang araw ng Pentecost, the glory of God was poured out, ang kalawalhati ng Diyos ay binabawak sa kanila, at merong lumitaw na tongues of fire, sinasabi sa Ingles, mga dilang apoy sa bawat ulo ng mga alagad bilang sovereign na gawain ng Diyos. At hindi po nila at wala po silang idea kung ano ang mangyayari. At sa pamagitan pagkatapos po nito, si Pedro ay tumayo at nagsalita ng ilang mga pananalita at 5,000 mga katao ang tumanggap at nadagdag sa iglesia. It was just God's hands. Kapag ang Diyos po ay kumilos na ganitong bagay sa ating mga buhay, o kaya tayo pinagpala, meron pong mga bahagi ng ating personalidad na hindi lumalago. O in fact, meron pong mga bahagi ng ating personalidad na nalagay sa panganib. Isa pong bagay, kapag atin po nakita ang kapangyarihan ng Diyos, at ako'y nakakatiyak, ito po ay nangyari kay Pedro. Hindi niya po ito maiwasan o matakasan. Sinasabi sa mga gawa, pagkatapos noon, si Pedro ay lumalakas sa kalsada at ang mga tao na mayroong mga karamdaman, dinadala sa kalsada, matamaan lamang ng anino ni Pedro. Iyon ang kanyang hinihintay at sila ay gumagaling. Kapag kinuha natin ang isang tao na ganito at siya'y pinarangalan ng ganito, siya po ay magkakaroon ng problema. He will have a problem. Ano po kanya magiging problema? Ang kanya magiging problema kung sino siya ay hindi niya nalalaman. And so, kapag tayo ay ginagamit ng Diyos at ginamit ng Diyos sa kahangahangang kaparaanan, madalas ito po ay nangyayari sa mga bata, mga pastor at mga manggagawa o sa ating mga Kristiyano. Kapag ito'y nangyari sa atin, napakahirap na makipag-ugnayan sa kanila. It's very hard to relate to them. Dahil po, nakakaroon kagad sila ng pandama na sila ay espesyal. At ang ibang mga tao hindi ganong pabor hindi ganong pabor na katulad nila. At mabilis na kanilang nadadama na, I am important. Ako'y mahalaga. Kaya sabi nila, kung gusto mo akong kausapin, tawagin mo ang aking sekretary. Kung siguro, sabi niya, kakausapin kita kung ako ay nasa aking mood. Okay? Pumapasok. Ba't alam niyo po mga kaibigan,
But God does prize humility. He does prize humility. Sa Diyos mahalaga ang pagkakaroon ng kababaang loob. Yun po ang mahalaga sa Kanya. Ang mga maamo at mayroong mababang loob, wala po silang problema. Pwede silang makisama sa pinakamababang tao at sa pinakamataas na tao. Wala po silang problema. Kung ano mang kalagayan, wala silang pakialam sa social status na kanilang kinakasama. They can go to any area. Pwede silang pumunta sa anumang lugar, sa anumang sa pinaka-syudad, sa mga slum area, at ang kanilang dadamay at home sila. Saan man sila pumunta. At wala silang pandaman na pumapasok ng kaisipan na wala ako sa dakong ito. Hindi ako bagay sa dakong ito. Okay? Kapag ito ay pumapasok na ang idea ito sa ating mga puso, na tayo ay mas mabuti, that we are better than somebody, then people remember, we are in the wrong track with God. Hindi tayo lumalakad sa daan na nais ng Diyos na ating tahakan, na ating siyang kasama. Ito po nangyayari kapag tayo ginagamit ng Diyos. It's very easy to lose the common touch, sinasabi. Kapag tayo ginagamit ng Diyos sa dakilang kaparaanan. Ordinarily, okay? Karaniwan po sa aking palagay, ang mabuting oras sa paglago sa Panginoon ay kapag tayo ay dinadagsan ng mga bagay sa bawat at iba't ibang sulok ng ating buhay at iba't ibang bahagi. Sa akin pong palagay, ito po ang magandang oras ng paglago. When we are beset in every side ng ating mga buhay. At kapag yung nadadama ay walang ganong napaka-inspiring, di ba? Na hindi ka ganong inspirado. Minsan kasi ang iba talagang para bagang lumulundag at mata yung lahat kapag inspirado sila. Pero ang pinakamabuting paglago sa akin ay kapag wala kang tunay na dadadama ganito. Para bagang walang liwanag na ikaw nakikita. At ang ginagawa mo, you set your will. Dito na pumapasok. Dito na pumapasok yung kalooban. Sinasabi mo, I choose to do such thing and such things. Aking pinipili na gawin ang mga bagay nito, ang mga bagay na ito, ang bagay nito. I will serve the Lord. Aking paglilingkuran ng Panginoon. Even though there is no reward to it. Paglilingkuran ko ang Panginoon kahit walang gantimpala na aking matanggap dito. Aking paglilingkuran ng Panginoon kahit ako hinahamak. I will serve the Lord though na ang aking kalagayan at magiging bunga nito ay hindi magiging komportable at inconveniente sa akin. I will aking paglilingkuran ng Panginoon. And remember this, as we get older in the Lord, habang po tayo ay tumatanda, lumalago sa Panginoon, God keeps us in circumstances. Lagi tayong pinananatili ng Panginoon at inilalagay sa mga sirkumstansya ng ating mga buhay. Lagi. Kung saan tayo ay gagawa ng mga desisyon. Kung saan tayo ay pipili. Kung saan tayo ay pipili. We have to choose and choose. Kaya sinasabi, choose you this day whom you will serve. Piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. We have to choose. Ilalagay tayo ng Panginoon habang tayo ay lumalago sa Kanya. Okay? Sa mga pangyayaring ganito. I think po sa aking palagay, if I'm not mistaken, the best thing that happened to our characters, ang pinakamabuting bagay na mangyayari po sa ating mga character, as far as the Lord is concerned, kapag tayo at patuloy tayong pumipili na gawin ang matuwid. To choose to do what is right. Ito ang nais na Panginoon. Ito ang pinakamabuting bagay na nangyayari sa ating mga character. As far as the Lord is concerned, is when we kept up choosing to do what is right. Kapag tayo nalagay sa mga circumstances, nilalagay tayo ng Panginoon. Na tayong pinipilit gawin ang matuwid at tama. Maging ang resulta nito ay magbubunga sa atin, magkaroon ng gantimpala o hindi. Whether it gives us pleasure or give us pain, we keep on choosing and choosing what is right. Nandiyan ba kayo?
pinipili natin yung matuwid kahit na mag-resulta ito ay magdudulot ng habdi sa inyo o pagpapala, pait o kagalakan. Ang mahalaga ating pinipili, okay, ang matuwid. At abang ginagawa po natin ito, patuloy tayo lumalago sa kalakasan ng ating kalooban sa ating loob. Okay? It builds up the strength of will in you. Yun po ang minamahalaga at mahalaga sa mata ng Panginoon. Amen? At sa akin po, probably, ito po ang pinaka-importanting aspekto, kundi po ito ang pinaka-importanting aspekto ng ating buhay Kristiyano. You see, the ability to choose the good and reject the evil. Ang abilidad na piliin ang tama at tanggihan ang masama. Alam niyo po kung si Adan at si Eva ay meron pong skilo, kausayan ng ganito, ng abilidad na tanggihan ang masama, at meron siyang abilidad na piliin ang tama. Alam niyo po, wala sana tayo sa ganitong kalagayan natin sa buhay. Hindi ba? Pero kanila pang sinunod, kung ano yung sa kanilang pananaw ay matuwid, sa kanilang karanasan, at wala po silang kalakasan na magsabing hindi, ito ay mali, ito ang tamang paraan, wala po silang karanasan at skill na gawin ng mga bagay na yan. Kaya bayan ng Diyos, alam po ninyo nangyayari, etong ginagawa ng Diyos atin sa kasalukuyan. Gayunpaman, sa akin pong nakikita ngayon, sana hanggang ngayon hindi na ito ang ating katuwa-tuwang idea o kaisipan patungkol sa langit at sa bagong sanglibutan. Sana po sa puntong ito ay maliwanag na sa atin ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Dahil minsan po meron tayong katuwa-katuwang idea patungkol sa bagong sanglibutan or the new world that is coming. At lalo na sa langit. Sana sa puntong ito ay medyo maliwanag na sa atin ang patungkol sa mga bagay na ito na darating. Amen? Kaya kung tayo po ay titigil at pagsipin ng mga dalawang ito, ang susunod o darating na sanglibutan at ang kalangitan. Alam po niyo, the next world will not like, okay, what we think of. Ang mangyayari po, ang ibig ko sabihin, ang darating na sanglibutan ay hindi po katulad ng ating iniisip. Dahil po, kung ang kalangitan o ang susunod na sanglibutan o ang paraiso ay kung saan ang lahat po ng mga tao ay gagawa ng matuwid dahil sa kanilang environment. So, ang tanong po, what will be the purpose of spending so much time teaching people to choose the good and reject the evil? Hindi ba? Anong layo nito ng Diyos? Kung sa ating, hindi ba, sa ating nakagisnan, nakaalaman na ang susunod na paraiso o pagkamatay natin, doon tayo ay nasa magandang kapaligiran, a good environment. Kung saan ang lahat ng mga tao ay gagawa ng matuwid. Of course, dahil wala na doon sa Satanas. Hindi ba? So, bakit? Kung tayo ay tatanggap sa Panginoon, dadalhin doon. Ano pa ang purpose ng Panginoon? Ba't kailangan tayong turuan na mamili sa gawin ng matuwid at tanggihan ng masama? Hindi mo nakukuha ang ibig sabihin? Ano pong purpose ng Panginoon? Bakit niya ginagawa mga bagay nito? Dali lang tayo doon sa magandang kapaligiran at hindi na tayo magkakasala. Hindi ba? Dahil sa environment, napakaganda. So, one thing po about God, tandaan po ninyo, He never wastes people, talent, money, and time and anything. Hindi po sinasayang ng Diyos anumang talento ang tao sa lapi, etc. at anumang bagay. So why He spent our lifetime? Bakit niya ginugugol ang ating buong panahon sa pagtuturo na tayo ay matutong pumili sa matuwid at tanggihan ng masama? At ang ating buhay ngayon, habang tayo tumatanda sa ating buhay Kristiyano, ay hindi na padali na padali, hindi ba? Life is not getting easier, hindi ba? Ito ba yung kinaranasan? Tignan niyo po ang ating mga kabataan nandito. They know what life is. Alam nila ano ang buhay. Alam nila po ang buhay, hindi po bed of roses na lamang. Isang pastor, isang umaga, kinausap ng isang 6 years old. He knows what's life. At dahil po nandito sa ganitong kalagayan. So tayo nilalagay ng Diyos sa ganitong kalagayan para ano? Para tayo turuan na ating piliin ano ang matuwid
Amen? Papunta lang po dito kanina, kaya ako na-late. Hindi ba ako dapat malate? Kanina may sakit, hinanda ko kanyang mga gamit, okay? 6 o'clock pa lamang o 5:30, gising na po ako, naghahanda, dumadalain sa Panginoon. Bumili sa tindahan, at nung ako'y paalis, yung lola po, ni Sister Karina, lola namin, nasa tabi ng sasakyan ko, nagpapahati nata sa Araya at may meeting siya. Panginoon, ano pong aking gagawin? Nagbubusit. Pero sa aking puso, Lord, I choose to do what is right. I will choose to worship you and to bless you. Papunta pa lamang po ng gawain natin, ito na pong aking nararanasan. Kung maawa ka po sa kanyang magagandang mga salita, ay Diyos ko, pagdating mo dito, hindi mo na mamukha ng ating mga mukha. So, life is not getting easier. Hindi mo ba? Now, ano po sinasabi dito sa atin? The reason, bakit po ang sanlilikha ay nagkaroon po ng problema, gaya ng ating nakikita ngayon, is because, ano po? The angels has made a wrong choice. Ang mga anghel, alam natin po yan, makampo ni Satanas, at Satanas ay nakagawa po ng maling pagpili. And so, God is raising up. Sa kasalukuyan, ang Diyos ay nagtatayo ng mga anak, sons, who will always in the world to come be making the right choice. Amen? Ito ang kanyang tinatayo, ang mga anak na sa panahon na sanglibutan na darating, lagi silang pipili ng matuwid at tama. Diyan tayo sinasay ng Panginoon. Heaven is not a retirement place. Ang kalangitan po ay sa lugar para hindi tayo doon magretiro. At ang susunod na sanglibutan is not a convalescent hospital. Okay? Hindi po isa ito mga hospital sa mga matatanda. It is not a retirement village. It is not a place where the older saints sit and talk. Ang susunod sa sanglibutan ay hindi po para isang lugar sa mga matatandang mga binanal kung saan sila uupo, mag-uusap at maglalaro na kanilang harpa. Hindi po. Ang susunod sa sanglibutan, it will be war. It will be noise. It will be commotion. Ito po ang darating na sanglibutan. Kaguluhan, ingay, digman. And there has to be people who are eternally young that are deciding. Okay? At meron po mga tao sa panahon ngayon sa bagong sanglibutan na malapit ng tiklop ng Diyos ang kasalukuyan na sanglibutan at ang darating na sanglibutan ito, meron mga tao na mananatili na walang hanggan sa kanilang kabataan. At sila po ang magpapasya. At sa tuwing po isa sa sangkatauhan ay isa sa mga anghel ay pupunta sa kanilang harapan at sila ay magmumungkahi. The sons of God are there. Ang mga anak ng Diyos ay nandoon sa kanilang karanasan at sa kanilang kalooban. They will say, no! Hindi! At ang tanong, saan nila natutunan yon? Here on earth. Dito nila natutunan na sabihin ang ganitong mga bagay. Here, not in heaven. Hindi po sa kalangitan, meron po langit. And we know heaven is just what? A waiting place. Okay. Hindi po sa kalangitan, na doon sila kumakain ng kanilang mga popsicles. Dito nila natutunan. At sinasabi ng iba, hindi mangyayari yan. Okay? Pagdating natin sa langit, puro mga mangga at bagong, at doon hindi tayo tumataba, anumang kainin natin. Hindi ba napakaganda doon? Sabi ng isa. Kapag ikaw ay namatay, ang gagawin lang natin ay susuot natin yung mga gintong slippers natin, maglaro ng harpa, at tayo ay nakaputing damit, umiikot sa buong sansinakop. Wala nang gulo doon. Hindi ba ikaw ay nagagalak sa bagay na ito? Okay? Wala nang gulo, no more trouble after you die. And of course, when you're ruling nation with a rod of iron, kapag pinag-aarian mo ang mga bansa na may tungkod na bakal, wala problema dahil sinasabi ang iyong interpretasyon ay mali. The reason you do, sabi nila ngayon, symbolic lang yon. Sabi nga nung isang banal, ang mga binanal ay hindi papasok sa nung pakikipagdigma dahil sabi daw nila, madudumihan ang kanilang mga damit. So, after we die, sabi nila, it will so be lovely, we go to heaven, lahat ay magiging kaibig-ibig, pumunta tayo sa langit, lahat ay magiging tahimik. Pagdating natin doon, that's true. Pero,
all of a sudden, biglang-bigla ang mangyayari, then thousands of the trumpets of God will blow. Hindi ba? 10,000 sa mga trompet ng Diyos ay tutunog. And the Lord says, it's time for Armageddon. Okay? Oras na para sa Armageddon. Alam natin ang anong Armageddon. Hindi ba? Ito ang pagsakay ng kabayan ng ating Panginoon kasama kanyang mga binanal upang makipag-away sa Antikristo, sa halimaw. Hindi ba? Sa Antikristo na dito sa lupa. Panahon na para sa Armageddon. Sabi ng sa Kristiyano, Panginoon, ang itinupuro sa akin kapag ako'y namatay ay katulad lamang ako'y para bang nag-retire na. Okay? Wala ka nang dapat gawin. Lalakad ka lang sa isang kahangahangang ilog ng buhay. At doon iinom ka, ang lahat ay nagmamahalan, ang mga bata ay ligtas. Ano ito mga trompetong nadidinig ko, Panginoon? Napakaingay nila at napakarami. Ano ito mga Panginoon, mga trompetang ito? Sapat na para gisingin ang mga patay. Yung nga talaga ang purpose ng mga trompetang yan, para gisingin ang mga patay sa Panginoon. Amen? So what you look forward to, kaya nga ating pong hinihintay na makita, ay mga hamon, challenge, mga kaguluhan, digman, panganib, paghimaksik, mga taong walang utang na loob at hindi marunong magpasalamat. Ito pa lamang ang first opener ng sinasabi ang bagong sanglibutan ng Panginoon. Amen? Now, the reason we're learning faith, ang dahil na po tayo natututo ng pananampalataya at manili, dahil po ang Diyos ay kanyang inahanap ang kanyang mga hukom. God is seeking His judges para sila po'y maupo sa trono ng kapangyarihan. Either natanggapin ang mga tao sa kaharian ng Diyos o tanggihan sila sa kanang karapatan sa pagpasok ng kaharian ng Diyos. At ang kapangyarihan nito ay kaaya-aya na ibibigay sa mga tao sa anumang oras. Now of course, ang dakilang kapamahalan nito, otoridad, kapangyarihan, ay ibibigay sa mga connivers, sa mga chismosang manipulators ng mga Kristiyano. Palagay ba niya ibibigay sa kanila? At sa mga taong walang sapat na mga karakter, na wala silang sapat na karakter na pagharian ng kanilang mga aso. Kapag sinabi na sa kanilang aso umalis sa sopa, hindi alis. Ang aso ang siya naghahari sa kanila. Ito ba ang mga taong maghahari? But once they die, ang mga taong ito, ang mangyayari sila ilalagay sa pinakamalalaking mga trono ng paghukom. At mga tao ilalabis sa kanilang harapan. At sila ay ang mag-admit, sila ang tatanggap sa kaharian ng Diyos, ang magdi-deny ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sila ang magpapatawad ng kanilang kasalanan o sila magpapanatili sa kanilang kasalanan. The power of eternal life and eternal death ay bibigay sa lahat ng mga tao ito. Palagay ba ninyo ibibigay sa kanila? Ang mga connivers, ang mga chismosa, mga Kristiyano, pagkatapos nila nag-rapture, magpipiknik doon sa alapap, at pagkatapos ibibigay ang kapangyarihan na ito? I don't think so. Hindi po ibibigay sa kanila. That's why the Bible says, He who overcomes, siya na magtatagumpay. Siya na magtatagumpay. Kaya ngayon, you are being tested, you are being tempted. Hindi ba? Ngayon mga konti pagsubok natin, kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay at tayo po ay mayroong tendency na magtampo sa Panginoon. Okay? Probably nangyayari, we are being tempted and tested, probably in a small scale, and some of you may be on a very challenging area. Mga kalagayan at circumstances ng ating mga buhay na tayo nahamon. Lagi tayong pinoprovoke, ginagalit. Hindi ba? Pero listen, every little bit you yield, you will pay dearly. Ang bawat ikaw ay sumuko sa mga bagay na mga hamon na pinahintulot ng Diyos sa inyong mga buhay, iyon ay pagbabayaran natin mabuti. Remember that. God is looking for people who overcomes. Itong hinahanap ng Diyos, mga tao magtatagumpay. Hindi pagkatapos ng buhay na ito, mamaya, now He wants overcomers now. So kung ang mga hamon na ito ay pinahintulot ng Diyos sa atin, and after they tasted the forbidden fruits, kabadaling tinikman ang pinagbabawal na bunga niyan, at doon po pa lamang
na yung nadama ay kailangan ako mag-overcome, kailangan ako magtagumpay. But in that taste of that forbidden fruit, yung pagkain mo, kinain mo, yung pinagbabaon na bungang yan, you were set back 10 years of your Christian life. Aatras ka na 10 taon sa iyong buhay. We're talking about rulers. Andiyan ba kayo? Ang ating pinag-usapan ay mga maghahari who are going to conduct war and then maintain peace. Ang maghahari ito, sila po ay makikipagdigma at sila rin ay magpapanatili ng kapayapaan. At pagkatapos mo ng 1,000 taon, sinasabi ng Biblia, 1,000 years period, sila po ang tatawa sa kanilang mga kaaway. These are not golden slippers harp-playing senior citizen. Okay? Hindi po ito mga senior citizen na nakagintong sandalyas at naglaro lamang ng harpa. Yan po kasi ang ating pananaw sa langit eh. These people are eternally young, eternally strong, and their spirits razor sharp, harder than any space-age metal. They are God's first fruits. Ito mga pangunahing bunga ng Panginoon. Ito mga tao na sila'y manatili sa kanilang kabataan na walang hanggan, sila'y walang hanggan manatiling malakas, at ang kanilang spirit at kanilang kalooban ay matalas kaysa anumang blade, at ang kanilang katigasan at pagiging matigas ay matigas pa sa anumang bakal na pwedeng makita ng tao. Sila ang pangunahing bunga ng Panginoon. At ang Diyos po natin ay isang mga ngalakal, at kukunin niya kung saan niya makukuha ang mga taong ito. Kaya it is up to you. It is up to you. You can have it. Pwede natin taglayin ito, but it will cost you. Di ba? It will cost you. May mga bagay na dapat natin bayaran. You have to keep exerting your will. You have to keep on exerting your will. Yan po ang dapat natin gawin. Patuloy natin panatiling, gamit ang ating mga kalooban, exerting, gamit ang ating mga kalooban, and never quit. Huwag tayong tumigil. Kapag ang Diyos meron sinakitang malambot na bahagi ng personalidad, madali at kagad niyang ilalantad at ikaw ay kanyang hahamunin. Amen? At nasa iyo, will you react negatively? Para bagang, Panginoon, hindi pa tapos yung isa, nandito na naman. Para bagang ang nangyayari, wala na katapusan. Then, ang nangyayari, we are going back. Verse 13, ano po sinasabi ng ating binasa? I rose in the night, sabi po ni Nehemias, ako lumabas ng kinabihan, kaya ito pang ating ginagawa, lumalabas tayo sa kinagabihan o gabi ng ating mga buhay, sa pintuang bayan ng Libes. Ano po itong Libes nito? Ako'y lumalabas sa kinagabihan sa pintuang Libes, sa pintuang bayan ng Libes. This is the Valley of Decision. Etong Libes ng papagpasya. Doon tayo dinadala ng Panginoon sa Libes ng papagpasya. Sa makatuwid bagay, sa dakong ng balon ng dragon, in the direction of the dragon's well. Okay. It will not be long. Listen to this. Hindi po magtatagal, ating makakasalubong ang dragon. Listen to this. Hindi po magtatagal, ating po masasalubong ang dragon. Sa oras na ikaw ay magpasya na magbalik sa Panginoon, gaya ng ating nakita kanina, sa oras na siya ay magpasya, gumawa ng desisyon na magbalik, people will do vicious things. Okay? Remember that. Kaya sa oras na ito, mga kabataan, kayong lahat, sa oras na kayo magpasya na magbalik sa Panginoon, people will do vicious things. Ang mga tao ay gagawa ng mga masasamang mga bagay. The devil hates to lose a servant. He hates it. Tandaan po ninyo yan. Ang dragon, ang Satanas, kanya pong kinasusuklaman na mawala ang isa sa kanyang lingkod. Ito po ay kanyang kinasusuklaman. Gagawin niya ang lahat para ikaw ay mamanatili niya sa kanyang pagkaalipin. Ang mga kabataan, ngayon mapusok sa kanilang mga hormones and glands. Gagawin niya at ibang mga, gaya ng ating napanood, pinaglaruan, ibinigay
pinagkatawa niya yung puso, pero ano kagad? Nandiyan yan mga sugo. Gawin niya lahat, kung saan mahina, doon kanya papasukin. At ang ating pong kaawa, hindi bigla na kanyang mga patibong, kundi ang kanyang lalagay na patibong, sunod-sunod dyan. Pagmamasdan kanya, pag-aaral kanya, ikaw ay mabulag, mapasubo, ang umaandar na lamang ay mabigyan ng ginhawa, etong dito mo, nadadama ng yung sex at mga glands, ang mga hormones mo. And suddenly, ang nangyayari, you are 10 or 20 years behind, set back, out from work. So he does everything he can to keep you in bondage as long as you go with the crowd. Yan po, lagi niya gusto niya kasama mo ang madla. Ang dragon po kasama mo ang madla na gumagawa na kanyang nalilang. Ang kanyang gagawin po ay hindi siya makikitang hindi mo siya makikita. Pero once you say na sa iyong sarili, I'm gonna turn. Ako'y magbabalik sa Panginoon at gagawin ng tama. Sa oras yon, masasalubong mo ang dragon. 10 ng kanyang mga sama. So, if you will make up your mind, listen, if you will make up your mind early on, kapag ngayon ikaw yung papasya na, maaga pa nagpapasya ka na, sasabihin mo, if I die, I die. Anything short of that will not work. Kung ako'y mamatay, mamamatay ako. At ano man pong kulang doon ay hindi pa na po obra. If I die in these things, kung ako'y mamamatay sa paggawa sa mga bagay ito, sa matupid ng nais ng Panginoon, ako'y mamamatay. But I'm going to follow the Lord. Ako pa rin ay susunod sa Panginoon. Anything short of that, kaya alam po ninyo, hindi tayo obra sa mga. If there's a slightest thing in your personality that is that you are holding out, ang gagawin po ng Panginoon, kung meron pong anumang bagay na maliit na mga bagay sa ating personalidad na pilit nating tinatago, inahawakan sa ating mga sarili. Nandiyan ba kayo? Listen, this is our word of life. Kung meron nakita ang Panginoon sa inyong spirito, at sa inyong character, sa inyong personalidad, na pilit mong inahawakan, ayaw mong bitawan, yan ang spirito ng chismes, pakikialam sa iba. Alam niyo po, gaya na aking nasabi, ang chismis ang number 1 sumisira sa maraming iglesia. Kapag meron nagkatiwala, sikreto sa inyo, huwag niyo sabihan, bago po ang panahon, this will destroy. At ito nga kinapapansin, the both parties concerned. Kung kayo'y nangangate, dahil meron kayong galit, meron kayong pot, meron kayong bitterness, para makagante, sasabihin mo ang mali ng iba. And you will design it in your own way, para yung galit ay lalong tumindi sa isang parte. Dapat tayong mag-repent, and I rebuke the spirit of gossip and chismis sa iglesia ito, sa lahat ng iglesia. If you're holding that out in your life, wala ka sa tamang daan ng Panginoon, and that thing will destroy you. That thing will be identified too quickly. Yan ang aking nakita. Kakanig lalantad ng Panginoon, it will brought into focus and made the issue. Yan ang gagawin ng Panginoon. Gagawin issue yan sa inyong buhay. Now, kapag ganito ang sinasabi ng Panginoon, listen na, ako po'y magtatapos na. Hindi na po tayo mag-iintay hanggang tayo nasa ilalim ng pag-uusig, hindi ba? Iintay ba natin na tayo malagay sa pag-uusig in a persecution? Bago natin sukong ilang mga bagay na ito? Huwag na po tayo maghintay. Alam natin mga bagay na darating, ang dakilang kapigatinan kung paintutang ng Diyos ang ilan sa atin, ay nandito pa. I read books patungkol po sa mga Kristiyano at mga tao na tinapon sa mga communist prison. At nadinig ko sa isang pastor, sinasabi daw, mga tao na sa communist prison, I tell you, sinasabi niya, hindi ito ka nice. Hindi ito katulad, sabi niya, yung aklat patungkol nangyari sa mga Kristiyano doon sa Facts, Books of Martyr, kung saan ang mga Kristiyano doon, sinasabi, ang kanilang mga inalaki ay nilalaki ng screw. Ang ilan ay binabato hanggang sa mamatay. Hindi po katulad. Ang ngayon, ng mga tao at mga Kristiyano na nasa communist prison, ang nangyayari po, mas sophisticated ang kanilang mga pagpaparusa. Ang kanilang ginagawa po ay, ikaw ay dadalhin sa toilet and you will lap o lilinisin mo ang toilet na yun sa pamagitan po ng iyong dila. They are doing this. So,
This kind of thing. So ang mga tao po, these people na nalalagay po sa ganitong mga sirkumstansya, sila po yung pinagpapalo, sila po yung pinanatili ng 3 o 4 na araw na sinusunod, hindi sila pinatutulog. Sila pinagpapalo ng bakal, binibigyan ng drugs, and so on. At eventually po sinasabi sa akin nabasa, sila yung gagawa ng kanilang confession. And then, ang mangyayari po, they have to spend the rest of their life realizing na ang kanilang ginawa na sa panahon yun na sila yung nag-give in. As soon you give in, sabi nila, they say, na ikaw ay isang spy, ikaw ay isang spiya ng ganitong pamahalaan. So, ito ang ginawa mo. At kanila pang pinasasabi sa ilang mga bagay na yung nagawa. At ikaw ay pinirma sa isang papel. At ikaw nandoon, alos kalahati, patay ka na. Hindi ka natulog ng 3 na 4 na araw. Ikaw ay nanginginig sa lamig, you're frozen, and you're starving. Nagugutom ka na. At ikaw ay binabanta ng kamatayan. Hindi mo nakikita ang mga mahal sa buhay muli. I mean po, you come out of an ordinary life, lumabas ka sa isang ordinaryong buhay, at kaagad ilalagay ka sa ganitong kalagayan. Alam po ninyo, the moment you sign naman, sa oras na magpumirma ka sa kanilang gusto, ikaw yung babalik sa isang mainit na kwarto, pakakainin ka, at isasabihin ikaw isang dissenting mamamayan, it all vanishes, para bang sa gabi at araw. Kaya mga kaibigan, it takes a very strong individual, sa malakas na tao. You've got to be something not to deny your Lord sa ganitong circumstansya. Natanggihan na huwag ipagkanulo ang Panginoon. Kaya ang mga bagay pong ito ay kailangan ng gawin ang kapasyan sa kasalukuyan. Hindi ba? Bakit po sinabi ito? Sapagkat hindi po malayo ang mga ganito sa ating mga buhay. Ngayon pa lamang, gumawa na po tayo ng kapasyan. Hindi na po tayo pwedeng maghintay at patuloy tayo nagbibigay sa ginhawa po ng ating laman at pagkatapos harapin ito sa ating buhay sa isang araw lamang. Pwede ito mangyari. I mean po, ang mga tao ito na dinadala sa ganito circumstance, sila po ay hinatak sa kanilang civilian life at sila po ay tinapos sa ganitong environment sa ilang mga araw lamang. Sila po ay nanggaling sa isang mainit, komportabling taanan kung saan ay kumakain, meron silang pamilya, till all of a sudden, biglan, sila po ay nasa communist na mga selda. No rights of any kind. Walang lawyer. Sinasabi lang, we know that you are a spy. Ikaw ay isang espiya. Pumirma ka dito. Na ikaw isang spy, yun lang amang inihingi, pumirma ka dito. At ibabalik namin ikaw. At ang aming pinangangako, sabi nila, na ikaw ay maglilingkod namin na 3 taon and you can go back to your relatives and friends and everything. Ibabalik namin. And how many people are able to say, at kaya mga tao makapagsasabi, I'm already dead. Ilan kaya sa atin makapagsasabi nito? Ako'y patay na. Ako'y namatay na ilang taon doon sa iglesia sa Kulyat. Ako'y namatay doon. I gave my life to the Lord. Ibigay ko ang aking buhay sa Panginoon. At ang gagawin ay patuloy kang binabala ng kamatayan. Mamamatay ka, you will die, you will die. At alam niyo po, naandun ka nakahiga sa tubig, napakalamig, hanggang ikaw ay mamatay. That's the ultimate threat. Yung pang pinakaumultong pagbabanta. Meron pong isang Russian, ang nangyari, itinuro sa kanya mga 7 feasts of the Lord as siya naging Kristiyano at kanya po sineselebrate ang mga kapistahan nito. At sa araw po ng Sabbath, hindi siya nagtatrabaho. Ano pong ginagawa sa kanya? Every Saturday, kinatapon siya doon sa lamig, exposed sa yelo. And he was able to make it. A very strong individual. Siguro sa ganito kalagayan sinasabi mo, you're saying to yourself, Oh Lord, 5 minuto na lamang at ikaw ay makakasama. I will be with you. Ang tanong po, but if you have not taken that point of view now, how will you do it then? Hindi po natin kinuha ang ganitong pananaw. Listen, sa ating mind. Paano po makakayanan natin sa araw na yon? Paano? Kung ngayon tayo bumibigay sa ginhawa ng lamay ito. God is looking for rulers. God is looking for judges. God is looking for His first fruits.
These people are eternally young, eternally strong. Their spirits and will is razor sharp and harder than any space-age metal. It is up to you. You can have it, but it will cost you. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin.